Politika naman tayo mga kapatid, ang mga alias noon, ginagamit para sa bayan. Pero ngayon, para na raw sa bayad. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa usapin ng paggamit ng alias. Hugot ni Yusek Castro ang pagtatanong kahapon ni Senator Robin Padilla sa impeachment trial. Ipinunto ni Padilla na noon pa raw gumagamit na ng mga alias ang ating mga bayani. Sabi ni Yusek Claire, hindi niya i-judge ang saloobin ng senador. Hindi rin daw pakikialaman ng palasyo ang sinabi ng senador dahil karapatan niya yan. Pero ang sinasabi lang daw ni Castro, mas maiging linawin ang pagkakaiba ng paggamit ng alias noon at ngayon. Pakinggan natin ang sabi niya. Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. Ang mga bayani noon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Inulan ng puna si Padilla sa pagpapaliwanag niya sa impeachment ng tungkol sa mga alias. Pero sagot ng senador, binoto siya ng mga totoong tao. Kaya sa mga totoong tao lamang siya sasagot at hindi sa mga bayarang troll farms. Sabi pa ni Padilla, magugutom ang mga troll kapag tumigil daw siya. Ang pagpuna naman ng kapwa Muslim na si House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong sa pahayag ng senador, hindi na raw papatulan pa ni Padilla. Hindi lang puro bashing dahil nakahanap naman ng kakampi si Padilla sa grupong One Bangsamoro. Sabi nila, may punto naman ang senador sa sinabi nito tungkol sa paggamit ng alias sa mga operasyon. Nanawagan din ang grupo na suriin ang paglilitis batay sa ebidensya at argumento at hindi sa kung sino ang mas malakas mang insulto at magpatahimik ng kabilang panig. At hindi pa dyan natatapos si Senator Robin Hood. Nag-post siya ng picture na nagbabasa ng President's Budget Message. Nakasalalay daw sa pondo ang buhay ng bansa kaya dapat lahat ay magmatsyag. Kilos-kilos din daw ang lahat para walang sisihan kapag may nagkulang. Kasalukuyang binabalangkas sa Kamara ang 2027 proposed budget. Diyan naman sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na hihingi siya ng dagdag pondo sa development ng BJMP kung gagawing non-bailable ang Robin Padilla Law o yung batas kaugnay ng loose firearms. Ini-expect nila na dadami yung makukulong dahil kapag non-bailable, mag-overcrowded yung jail mo. Pero aminado si Secretary Rimulya na willing siya na i-let go yung BJMP at isa ilalim sa Department of Justice. Ayun naman Pero pala. ibang usapan. Hindi ganun kasimple yun. Oo naman. Oo naman. Pero kasi as it is, ang dami ng hawak talaga ng DILG. Sa kapulisan, mga bombero, most uniform services, di ba? Kaya pag nagbo-budget hearing, ang laki talaga ng budget na napupunta sa kanila. Akala mo parang, bakit ang laki DILG? Yung pala kasi sobrang dami nilang mga departments under them. And the fact na yung PNP nasa ilalim mo, di ba? Yun pala. Kapulisan na agad yun, di ba? Pero kanina nga, textmate ko nga yan, Senator Robin Padilla. Nagulat ako. Wow, textmate. Textmate. Eh. Ano number? Kasi, meron ako dito. Hindi, kasi hinabol ko siya for interview, hindi ko naabutan. So, tinext ko, akala ko hindi sasagot at sasabihan ako na, ay, sub judice. Ay, sumagot. Sabi nga niya, hindi raw netizens ang tawag kapag nambabash. Ano? Troll. Wow. Yun. In general, troll ay kung yung hindi agree sa sinasabi mo. Troll agad. Sabi niya, basta daw may nakakain yung mga troll dahil sa pang-atake sa kanya, ay masaya daw siya para sa mga troll na yan. Mukhang talagang yun siya. Pero ito bukod dyan sa Sketch siya. napansin sila Robin Padilla dyan, tsaka ito sa statement ni Yusek Castro. Dahil nga rhyme daw ang statement niya dito. Ito nga minabasa ako sa page sige. ng News 5. Sabi nung ating commenter, noong lumalaban para sa bayan, ngayon iba na. Kinukupitan na ang taong bayan. Nako. Diba? May patama din ng Sana tinamaan, Johnny, Oo nga eh. Baka Tinatamaan naman- po ba kayo? Oo, masaklap naman kasi dyan. Baka naman puro tayo patama, hindi naman Yes. tinatama. Bato-bato sa langit, ang tamaan, hindi umilag. Yon. Mga kapatid, Mean Los Baños Oroseo po, anong masasabi mo sa balitang ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5 para sa iba pang balita at updates.